Hello guys! Sa pagpapatuloy ng series na to, pag-usapan naman natin paano kung yung budget mo ay 300,000 pesos at gusto mo ng pang family car na pwede rin pang daily drive. Ano ba yung marerecommend ko na family car sa ganyang price range? Pag-usapan natin yung top 5 na cars na may recommend ko for 300,000 or less na pwedeng pang family at pwede rin pang daily drive. Ready na ba kayo? Tara, let's roll! Number 1, ang Toyota Innova 2006 to 2008. Ito yung gasoline engine na variant nila. Well, kapag sinabing family car, alam naman natin talagang proven and tested na ang Toyota Innova. Pero sa ganitong year model, mas popular talaga yung diesel variant kasi mas malakas sumatak tsaka mas tipid siya kumonsumo ng diesel. Pero syempre sa 300,000 pesos, wala ka pang makukuha na maayos na diesel variant ng ganitong Toyota Innova. Pero tandaan nyo guys, yung gasoline variant niya, yung itong pag-uusapan natin, sulit pa rin kasi 2.0 liter yung engine niya. May sapat na power yan para magbuhat ng 7 person at saka gamit, no? So for around 280,000 pesos to 300,000 pesos, makakakuha ka na ng decent na G variant ng Toyota Innova. At spacious siya, matibay, at alam naman natin, Toyota, madaling i-maintain, mura din yung mga parts niya, at mas madali ang maintenance ng gas variant kaysa sa diesel variant. Pero yun nga lang, kung konsumo sa gas, medyo malakas talaga, lalo na kapag city drive, kasi nga medyo mabigat yung kaha niya para sa 2.0. Pero kung dadalhin mo naman sa akyatan, kahit puno kayo, kaya yan makakaakyat, at saka pag long drive, medyo tipid din naman yung konsumo niya. Number 2, yung Honda CR-V 2006 model o yung tinatawag nilang Gen 2.5. Well, kung gusto mo ng forma, power at the same time, ito yung marerecommend ko na pampamilya na sasakyan. Pwedeng-pwede itong Honda CR-V, no? For around 270,000 to 290,000 pesos, makakakuha ka na ng maayos na ganito. Well, check nyo lang, kasi yung Gen 2.5, meron yan dalawang variant. Merong 5-seaters yan at meron ding 7-seaters yung may third row. Yung pampamilya talaga, yung may 7-seater. Sa engine, meron din tong dalawang variant. May K20 yan na 2.0 at K24 yung 2.4. Medyo rare yung K24 na variant. Kapag Honda CR-V na ganitong model yung kinuha mo, spacious yan, maluwag. Except sa third row, pambata lang talaga yung third row niya. Ganon din, maraming piyesang available kaya madali siyang i-maintain. Maraming marunong na mechanic na mag-ayos nito. Especially shoutout sa kaibigan natin sa Discartech. Magaling mag-ayos ng Honda cars yan. Kaya kung may problema, dyan yung dalhin. Ganon din, multipurpose din yan kasi kapag tinupi mo yung third row niyan, maluwag siya pang cargo space. Kaya pwede siyang pang grocery, talagang pang pamilya din. Ganon din, medyo maarte lang to sa parts. Kasi gusto ng Honda CR-V talaga is yung legit o yung original na coolant o kaya ATF at mga Honda parts. Yun lang naman, kilala yung Honda sa pagiging ganon. Kaya lagyan nyo lang ng konti sa budget pambili ng parts. Ganon din sa fuel consumption, medyo malakas siya sa city drive pero pag highway tipid to. Kaya advisable din siya, pang family car, pwede na rin pang daily at ganon din, pwede rin pang family trips and vacation. Number 3 sa list natin ay yung mga minivan from Japan, yung tinatawag nilang Suzuki Every Wagon, yung DA17 at saka DA64. Totoo guys, marami na ako napapansin dito sa Metro Manila. Dati rare sila tsaka madalas sa Mindanao. Pero ngayon sa Metro Manila, dumarami na. Kasi totoo guys, mukha lang siyang maliit sa labas kasi nga minivan siya. Pero pag pasok mo sa loob niya, maluwag siya, pampamilya talaga. I think may mga iba, pagkakasya nila 9 katao sa loob. Kaya talagang sulit na sulit siya kung pampamilya yung hanap mo. Pwede rin pang cargo yan, maluwag din siya pang cargo kaya iba pinangnenegosyo nila. Ang engine ng dalawang to, ng DA17 at DA64, parehas siyang 660cc na 3-cylinder. Hindi siya super lakas kasi nga 660 cylinder lang So hindi ka mag-expect na matulin siya sa highway. Pero enough na enough naman yan sa city drive. At yung iba, for 300,000 pesos, pwede ka na rin makakuha ng turbo variant niyan. Kaya may added push, added power. Marami din customization na available,
For me, ako, totoo lang, not a fan of ng converted vehicles. Pero ngayon, itong mga Suzuki Every Wagon, marami na rin nagko-convert na reliable, like si Surplus TV, si Dodong Laagan sa Mindanao. Meron na rin dito sa Metro Manila, I think na malapit, na reliable. So okay na rin, no? Sa parts, marami ding parts na available. Meron na sa Shopee, meron na sa Lazada. At yun nga, meron na rin mga mechanic na kayang mag-ayos ng mga DA64 tsaka DA17. Kaya dumarami na rin sila ngayon. Fuel consumption, hindi siya super tipid, lalo na kung lagi kang puno sa city drive. Pero hindi rin naman siya super lakas. Enough lang. Kaya goods na goods pa rin siya, pang family car at pang daily drive din kung gusto mo. Next sa ating list, ang Mitsubishi Adventure 2006 to 2010 model. Sa ganitong price range, gano'n na yung makukuha mo na model ng Mitsubishi Adventure. At syempre, alam natin na isang Mitsubishi Adventure sa mga signature family car ng mga Filipino families, no? Kasi kayang-kaya nitong mag-upo ng 10 katao. Pwede rin sa kargahan, pwedeng pang daily. No, yung iba nga ginagawa pa to pang off-road, pino 4x4 setup yung mga Mitsubishi Adventure. At ganoon din, very reliable din yung 4D56 na engine nito na 2.5 liter na diesel. Isa yan sa pinaka-alam ko na reliable na diesel engine sa panahon natin ngayon. No? May kilala nga ako, lampas 500,000 na yung mileage ng Mitsubishi Adventure niya. Pero okay na okay pa rin. No? Maraming pyesa ang available sa 4D56 na engine at marami ding mga mekaniko yung marunong gumawa ng Mitsubishi Adventure. Yun nga lang, hindi talaga siya pangakyatan kasi nga sakto lang siya pero madadala ka niya from point A to point B. Kaya niyang umahon, hindi lang siya makakaahon ng super lakas o super tulin. Ayun din, medyo lang siya, kailangan mo lang din alagaan sa maintenance yung makina nito kasi Euro 2 compliant lang ang 4D56 engine. Kaya kapag ka medyo napapabayaan mo to sa oil change, mausok to. Kaya nga paboritong target to ng mga ASBO yung mga anti-smoke belching unit ng LTO. Pero maganda sa kanya, tipid siya sa diesel at napakadali ng maintenance niya. Kaya good siya pang family at the same time pwede mo rin siya pang daily car. Last but not the least, ang Isuzu Crosswind 2005 to 2007 model. Very reliable AUV na naman. Maluwag at kasyang-kasya rin ng 10 katao. Medyo napansin ko lang, medyo mas maluwag lang ng konti ang Mitsubishi Adventure. Malakas to humatak compared sa Adventure kasi 2.5 liter din to ang engine niya pero may turbo. Kaya dagdag dagdag performance din, kayang-kaya niya. Matipid din sa diesel at super reliable yung engine nito. Isa rin sa mga pinakamatibay na nagawang diesel engine yung engine nito. Kasi may nakita nga ako, Crosswind, 999,999 km na yung odometer niya. Pero umaandar pa. Huminto na nga sa pag-increment yung dashboard niya. Ganun ka-reliable yung Isuzu Crosswind. Maraming pyesa at maraming mekaniko rin na available to kasi maraming mekaniko ang marunong gumawa ng Isuzu diesel engine. Very tipid siya. Kaya nga marami ding UV Express ngayon na Isuzu Crosswind yung gamit. Yun nga lang, same ng Mitsubishi Adventure guys, Euro to din yung kanyang diesel engine. Kaya kung hindi mo rin ito aalagaan, medyo mausok din. Habulin din siya ng anti-smoke belching unit. At ganoon din yung turbo niya, kinda double-edged sword. Kasi pampalakas ng performance pero at the same time dagdag maintenance yan. Dagdag problem kapag ka nasira. Pero kung aalagaan mo naman at i-maintain mo siya sa tip-top condition, talagang reliable family car at pang daily drive itong Isuzu Crosswind. Bago ko tapusin tong video na to guys, gusto ko rin sabihin yung mga honorable mentions natin. Yung mga reliable din pero hindi nakapasok sa top 5. Kayo na lang bahala mag-research pero recommended ko rin sila. Una yung Hyundai Starex 2006 to 2007 model, yung CRDI variant. Yung Nissan Grand Livina na 2010 to 2011, goods na goods din yan. Yung Hyundai Santa Fe 2006 to 2008 model, okay na okay yan. At yung Ford Everest 2005 to 2007 model o yung first generation ng Everest. So, ayun na guys, no, yung mga recommended ko na pang family cars for around 300,000 pesos or less. Pero syempre, kahit recommended ko yung mga yan, much better pa rin talaga na i-inspect nyo mabuti para masulit ninyo yung 300,000 pesos na hard-earned money ninyo. At kung gusto niyo ng additional help sa pagbili ng mga used car, meron tayong video, no, about dyan. Tingnan niyo na lang somewhere above or somewhere below, no, sa description.
At syempre pa, kung may subok na kayong mga reliable din na family cars for around 300,000 pesos na hindi nasama sa list na to, comment down below lang. Gusto ko rin malaman yung mga other recommendations pa ninyo. At syempre, kung may natutunan ka sa video na to, click mo naman yung like button. At kung di ka pa nakasubscribe, click mo na rin yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest videos natin. So till next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!